Yan. So, good morning sa ating lahat. This is Ian Colaton, and welcome to my channel. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na, like our videos, at the same time, hit the notification bell button para nang sa gayon ma-update po kayo sa mga susunod nating mga vlog. Pag-uusapan kasi natin sa ngayon sa ating Real Talk Edition ay may kinalaman sa force of habit. Ano nga ba itong force of habit? Meron bang good habits? And meron bang bad habits, at paano natin i-manage ang force of habit para sa ngayon, sa panahon natin ng pandemic, hindi ito maging hadlang sa anumang bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sige, tara, pag-usapan natin. So gaya ng nabanggit natin kanina, may kinalaman nga sa force of habit yung tatalakayan natin sa araw na ito. Pero ano nga ba, mga kaibigan, yung force of habit? Binanggit dito sa ating research na having goal, activity, and daily basis. So ang example ng ating force of habit, kumbaga parang tuwing umaga nakagawian na natin o habit na natin na gumising ng maaga, o kumbaga habit na natin na mag-exercise o magkape lang sa umaga o tinapay lang sa umaga ang kinakain natin. So yun yung mga masasabi nating habit. Sama din dyan yung syempre pagkagising mo ng umaga, magtitiklop ka ng higaan mo, pagkatapos ng almusal maglilinis ka, magwawalis ka. So yan yung mga ilang habit na matatawag. Pero meron dalawang klase pala ng force of habit na pwede nating pagpilian, at merong isang klase naman ng habit na pwede nating iwasan. So unahin natin yung good habit. So ano ba yung mga magagandang habit na pwede nating isabuhay, o kumbaga pwede nating palawakin pa sa ating sarili. Kasama nga dyan sa good habit yung pagkakaroon ng magandang schedule, yung magsiset ka ng healthy diet, magsiset ka ng daily exercise routine. So good habit yan. At lalo na kung meron kang problema o pagsubok sa buhay, hindi ka agad sumusuko, malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, good habit yan. Kasama din yung minamanage mo ng husto, yung tamang paghawak ng pera at ang mga material na bagay. Kumbaga mas inuuna mo na bilhin yung kailangan mo kaysa bilhin kung ano lang yung gusto mo. Kaya good habit niya. Ngayon din yung pagkakaroon ng good hygiene. So ibig sabihin hindi ka lang basta naliligo, kundi naglalaba ka rin, naglilinis ka rin ng kapaligiran mo, sisipilyo ka, and kung kinakailangan na palitan yung mga marumi at lumang damit na, ginagawa natin yan para masabi natin meron tayong good hygiene. At isa rin yung uri ng good habits. At the same time, hindi lang naman tayo nagre-rely sa mga ganitong habit. So nagiging mas mainam pala kung meron din tayo good habits sa pagkakaroon natin ng mga spiritual na pangangailangan o yung mga spiritual needs natin. Kumbaga parang hindi lang tayo basta nananalangin kapag meron tayong kailangan, kundi nananalangin tayo dahil gusto natin pasalamatan ng Diyos sa araw-araw na pagpapala niya sa atin. Dumadalo tayo ng Christian meeting, hindi lang basta masabi natin dumadalo tayo. Kapag mayroong mga pagtalakay sa mga Christian meeting, sumasagot tayo, hindi lang pala basta meron tayong maisagot, kundi ginagawa natin yan udyok ng ating pag-ibig at pananampalataya na rin sa Diyos. So isang uri yan ng good habits. Ngayon makikita natin na kung merong good habits, meron ding bad habits. Yan. So marami tayong pwedeng merong masabi o example sa pagkakaroon ng bad habits o yung mga masamang nakagawian na. Katulad na lamang nung pag sa pagitan ng magulang at anak, sumasagot yung anak sa magulang. So hindi magandang habit yon. Yung bang babangon ka na lang sa higaan mo, hindi ka magtutupi ng pinaghigaan mo, bad habit yon. Hindi ka maghuhugas ng pinagkainan mo dahil alam mo may tagahugas kayo. At the same time, hindi ka marunong magpasalamat kapag mayroong nagregalo sa'yo. Yan. So yung ilan din sa mga karaniwan na nakikita at naririnig natin, yung mga nag-aabuso sa pag-inom ng alak, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Gayon din yung tinatawag na paninigarilyo. So ilan lamang yan sa mga masamang nakaugalian o yung bad habits.
Ngayon, paano naman natin makokontrol kung meron tayong force of habit? Alam natin na kapag meron tayong mabuting kinagawian o yung good habits, maaari din pala itong maging bad habits kung hindi natin ito mamamanage ng gusto. So, paano natin kokontrolin o imamanage yung pagkakaroon natin ng force of habit? Yan. So, meron tayong tatlo dito na payo na ating na-research kung paano natin i-manage yung force of habit. So, una, talakayan natin. Sabi niya dito, be realistic. Na kung saan, kinakailangan na alamin natin kung ano yung kapasidad ng ating katawan o yung kapasidad ng ating sarili. Kumbaga, binanggit niya dito na it can be tempting to try to change everything in your life immediately. But trying to reach all of your goals at the same time is a sure way to reach none of them. So, ibig sabihin pala, hindi pala natin kinakailangan na baguhin ng buo yung ating sarili. Kumbaga, parang yung force of habit natin ay 10. Kumbaga, bad habits lahat yun. Hindi natin pwedeng, kumbaga, parang alisin agad yun o baguhin na lahat yun na sabay-sabay sa isang pasada lang. May ilang tao o may ilang cases na may mga taong kayang baguhin ng isang pasada lang yung force of habit nila. Pero kung hindi mo kayang gawin yan, pwedeng gawin natin yan step by step. Parang sa gayon, step by step, by stage yung ating improvement sa pagiging realistic natin. Kumbaga yung pagiging improvement natin doon sa pagkakaroon natin ng force of habit, binabago natin yun para nang sa gayon masanay yung ating sarili, kasi mas lalo tayo mahihirapan na baguhin yung sarili natin o baguhin yung force of habit natin kung pupersay natin yung sarili na magbago sa step by step nating gagawin yan. At tama nga yung nabanggit dito na recognize your limits, time, energy, and resources rather than trying to change everything at once. Make improvements step by step. So, tama nga naman. Step by step natin gagawin yun para nang sa gayon masanay yung ating sarili. And so, dumako tayo ngayon dun sa pangalawa. Binanggit niya dito na manage your environment. So, paano nga ba natin i-manage yung kapaligiran natin o yung ating environment? Binanggit nga niya dito na think ahead o think advance. Be cautious to avoid situations that could affect our good habits. So, kinakailangan na isipin din natin kung ano yung mga bagay, mga pangyayari, mga tao, o maging yung ano ba yung mga emotions o yung mga mental aspects na pwede maka-apekto doon sa good habits na i-improve natin sa ating sarili. Siyempre pa yung bad habits, talagang hindi na natin yun i-improve sa sarili natin. Hindi lang natin yung basta iiwasan o babawasan, kundi hindi na natin yung gagawin. So, ano ba yung kinakailangan na gawin natin para yung ating good habits ang siyang talagang lumilitaw sa ating mga sarili? Ayon dun sa isang teksto sa Biblia o sa isang Bible text, binanggit niya nga dito sa Proverbs chapter 22 verse 3. So, alam ko na ang ilan lahat sa inyo ay familiar sa tekstong ito. Binanggit niya dito na the shrewd ones sees the danger and conceals himself. Pero ang isa na nagbabaliwala pala sa isang danger na nakita na niya o narinig niya ay napapahamak. Pero ang isa na may kaunawaan at katalinuhan, kapag narinig na niya o nakita na niya ang isang mapanganib na bagay, so pinoprotektahan na niya ang kanyang sarili at nagtatago rito. Kaya nga kinakailangan na maging advanced tayo sa mga bagay o pangyayari o tao na pwede makaapekto sa kung paano natin i-improve ang ating good habits o sa kung paano natin protektahan sarili natin sa bagay na ito. Binanggit nga niya dito na make it harder to the wrong thing. When temptation strikes, giving in will require one effort that not giving in. So, paglilinaw natin dito ay gawin nating mas mahirap doon sa ating bad habits na tayo ay pasukuin. Instead, mas maganda siguro na gawin natin is, sabi niya dito, i-manage natin yung ating environment. Kunwari, kapag tayo ay isang estudyante, kapag alam natin na
yung oras na yon ay oras na ng ating paglalaro sa computer instead of mag-aral, o kumbaga parang instead of yun yung schedule natin sa pagbabasa ng Biblia o yung pananalangin natin sa Diyos o yung meditation natin sa Kanya, at meron darating na tukso on that time or on that place. So kinakailangan nating baguhin. So i-manage natin yun. So hahanap tayo ng mas better na oras o lugar kung saan natin magagawa yung good habit na yun. Okay, so binanggit niya rin dito na make it easier to the right thing. The easier it is to get started, the more likely you are to follow through. So tama nga naman, gawin nating mas madali sa ating good habit na gawin yon. Kumbaga parang nahihirapan tayo na manalangin sa tuwing pagbangon natin. Why not na iset natin yon sa ating alarm? Kapag tumunog yun, nakita na natin, ilagay natin praying time. Yan yung isang magandang way kung paano din natin yun gagawin. Ngayon, kung nahihirapan din naman tayong magpasalamat, why not na tayo din mismo yung magbigay sa mga taong mahilig din magbigay ng regalo sa atin. And at the same time, why not na kahit na wala tayong blessings galing sa Diyos, magpasalamat pa rin tayo sa Kanya through praying. So yun yung isa sa mga right thing to do, yung mga good habits na pwede nating gawin. Yun yung isang bagay din na makakatulong para yung good habits ay yung lagi nating nagagawa. Mas madali na para sa atin na gawin iyon kaysa yung bad habits. At the same time, binanggit niya rin dito na choose your friends. Limit your contact with people who encourage habits that you are trying to break, and seek out those who can reinforce good habits. So tama nga naman, hindi lahat ng mga tao ay pwede nating makikaibigan. Of course, pwede natin sila maging kaibigan, pero hindi lahat ng mga tao nakakasalamuhan natin ay may magandang epekto sa atin. Kumbaga wala yung pinagkaiba sa pagkain na lahat ay masarap, pero hindi lahat ay may magandang epekto sa ating sarili. Hindi man natin masasabi na sila ay nagdodroga, hindi man natin masasabi na sila ay umiinom ng alak, o hindi naman natin masasabi na sila ay mahilig sa sexual na immoralidad, or hindi naman natin sinasabi na sila ay mahilig sa karahasan o espiritismo o sa masasamang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Pero maaaring meron silang maging epekto sa kung paano natin iisipin o gagawin ang isang bagay, at makakaapekto rin yan kung hindi natin yan babantayan sa mga nakakasalamuhan natin sa bahay natin, especially kung meron tayong pamilya. Kumbaga hindi tayo yung nakakapansin, kundi yung mga taong malapit sa buhay natin na meron na palang maliit na epekto yung hindi nating pagpili ng tama sa kung sino yung mga nakakasalamuhan natin. At tandaan natin, hindi lang yan tumutukoy sa mga tao, at tumutukoy din yan sa mga nakakasalamuhan natin sa social media, internet, o maging mismo yung paggamit natin ng technology. So masasabi na din natin na piliin kung sino yung nakakasalamuhan natin o yung nagiging kaibigan natin. And so kasama din yan mga kaibigan doon sa sabi dito, make it easier to the right thing. So mas mapapadali yung pagkakapit natin ng ating good habits kung gagawin natin o susundin natin yung payo na yan. Okay, so dumako tayo ngayon dun sa pangatlo, yung take a long range view. Sabi niya dito, what counts in the end is not how many times we fall, but how many times we get up again. Sabi niya din dito, thinking back your progress can help you to reinforce your success other than dwell on your setbacks. And so instead na isipin natin kung ano yung mga maling nagawa natin sa ating buhay, isipin natin sa kung paano natin yun itatama. Kumbaga let's say ngayong araw may nagawa tayong 10 pagkakamali, why not na sa susunod na week o sa susunod na mga araw makagawa tayo ng 10 magagandang katangian, 10 magagandang bagay. At tandaan din natin kanina na maging realistic tayo. Hindi natin pwedeng gawin yun ng sabay-sabay sa isang pasada. Kung kaya mong gawin, why not? That's a good thing. Pero kung kaya natin gawin yan ng step by step, walang problema. Kasi kung tayo ay slow progress
man sa paggawa ng mabuti, pero kapag yan ay naipon, sa bandang huli malaking bagay ang maitutulong niyan sa ating sarili. Pero kung kaya naman nating dagdagan o bilisan yung ating progress, wala naman magiging problema as long as nagagawa natin na baguhin yung ating sarili o i-improve mismo yung ating good habits. So ano ba yung mga makakatulong para magawa natin yung tatlong payo na ito, para ma-manage natin o ma-improve natin yung ating force of habits, lalo na yung paggawa natin ng mabuti, pag-iisip natin ng mabuti, o yung pagkadama natin ng mabuti. So isang bagay dyan ay mismong pananalangin sa Diyos, o kung tayo man ay isang bautisadong Kristiyano, kinakailangan na tayo ay merong magandang daily Bible schedules o yung daily routines sa pagbabasa ng Biblia. At para sa mga hindi naman Christians o iba yung religion, so magandang step din na manalangin para ma-improve natin yung ating good habits at maiwasan natin na mailabas sa ating sarili yung bad habits. So yan lamang mga kaibigan para sa ating pagtalakay, may kinalaman nga doon sa force of habits. Kung meron kayong katanungan hinggil sa ating tinalakay, ilalagay ko dyan sa ating description yung link ng isang website. I-click nyo yan at dadalhin kayo nyan dun sa mismong publications o article para mabasa nyo ng buo o yung higit pa yung ating tinalakay, may kinalaman sa force of habit. At kung kayo ay Ilocano, meron ding Ilocano translation yung website na yan. At kung kayo naman ay foreigner, meron ding foreign language yung website na yan. Dahil yung website na yan ay higit ng 1,000 beses na i-translate. Kaya lahat ay makikinabang sa kung ano yung tinalakay natin sa araw na ito. So muli, thank you sa ating panonood at pakikinig. Sana nakinabang kayo sa ating pagtalakay. So see you soon mga kaibigan sa ating susunod na Real Talk Vlog. So this is Ian Colato, lagi pa rin nagsasabi na tayo ay mag-iingat and at the same time, take care.